Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, ito po, pinag-uusapan na rin po. Talagang mga vlogger naman po ang pinag-iinitan po ng ating gobyerno. Ito po, pag-usapan po natin, pakinggan po natin ang issue sa ating mga vlogger. Opo, ito po. Nagpalitan ng patutsada ang anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile na si Katrina, kina dating PCO Secretary Martin Andanar at vlogger na si Sas Rogando Sasot. Binansagan silang bayaran ng China ni Katrina, pero tinawag naman siyang sinungaling ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. Ito ang maanghang na banat ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile laban kay dating Communications Secretary Martin Andanar na nakabase ngayon sa China. Sa viral video sa isang forum ng SESA, inakusahan ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Andanar daw ang nagpopondo ng mga vlogger na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa pinangalanan ni Katrina ang isang vlogger na tinawag niyang Maharlika at si Sas Rogando Sasot, na kilalang supporter ni dating Pangulong Duterte. Mga propagandista raw sila na ginagamit ng China para linlangin ang mga Pinoy. They're not doing this out of love of country. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. Banat pa ni Katrina, madalas daw batikusin ng mga vlogger si PBBM. Paborito raw kasing punahin ng mga ito ang underdog o yung mga nakaupo sa pwesto. Sila pa natin binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang malimu lang. Uunahin. Bumuelta naman agad si Sasot. Sa isang online post, iginiit niyang hindi siya binabayaran ni Andanar at ng China. Tinawag niya ring sinungaling si Katrina. Sabay ungkat sa kaso noon ang ama niyang si dating Senador Juan Ponce Enrile na nadawit sa issue ng Coco Levy Fund. Dapat magpasalamat na lang daw sina Enrile na hindi sila binalikan ng mga galit na magsasaka. Si Andanar naman, sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5. Nasa China siya ngayon bilang anchor ng English news program sa isang Chinese state-owned TV network. Pero sa isang Facebook post kanina, tila may patutsada rin siya kay Enrile. Nag-post siya ng litrato ng delata sabay caption ng katagang fake news at mag-research daw muna para hindi mapahiya. Wala pang tugon sa mga bagong pahayag ni Andanar at Sasot ang kampo ni Enrile. Nagbabalita. Ayan po, mga katambay. Ayan po, tinututukan na rin po ng ating mga kasamang vlogger at ang dating gabinete rin ni Pangulong Duterte na si Martin Andanar. Di po ba? Talagang iniisa-isa na rin po talaga ang mga hadlang sa gobyerno ng ating pangkasalukuyan ngayon na nakaupo. Di po ba? Binakbakan ng mga Duterte. Ngayon, kasunod, mga vlogger naman. Yung mga talagang mga vlogger na kasama natin nagbablog na talagang mga kilala na, may mga pangalan na, may mga malalaking viewers na po sila at subscribers. Sila na po ang binabakbakan, di po ba? Pero ang tanong ni Kamanong, si Maharlika po, di po ba? Hindi po siya solid Duterte. Ang pagkakaalam po ni Kamanong, si Maharlika po ay talaga po yan, loyalist po yan. Nakita niyo naman po, pangalan pa lang, Maharlikans, Maharlika, di po ba? Saka po, karamihan po ng mga vlog po ni Maharlika, kung magbabalik po tayo sa mga vlog niya, talagang makamarcos po ang ating kasamang si Maharlika. Di po ba mga katambay? Talagang umpisa pa lang, hindi pa nangangampanya ang PBBM, talaga supporters na po ng Maharlika, si Maharlika ng mga Marcos, di po ba? Kahit po nung tumakbo pa siyang Vice President, hindi po solid Dutertes po ang Maharlika. At si Sas po, ganun din po. Si Sas po, nagamit po din niya ng pamahalaan, lalo ni Bongbong Marcos, nung kasagsagan na talaga binibuild up yung Marcoses, yung si Bongbong, di po ba? Si Pangulong Bongbong.
At yan po, kasama po sa talagang team ng kampanyahan si Rogando Sasot. Di po ba mga katambay? Napakadali po bang makalimot ni Miss Katrina Ponce Enrile sa kaganapan po ng social media? Di po ba? Ang laking tulong po ang ginawa ni Sas. Di po ba? Di umano kay Sas mismo nang galing na talagang siya ay nakatulong sa malaking kampanyahan ni Pangulong Marcos, di po ba? Dahil yung mga economy o mga economic na yung about sa politics, di ba? Siya ang isa sa nakatulong gumagawa di umano ng mga sasabihin at i-speech ni Pangulong Marcos ng mga debate, di po ba? Kung natatandaan po natin sa SMNI, di po ba? Si Sas, di po ba? Ang talagang masugid na nangangampanya rin sa Pangulong Marcos, di po ba? Tapos ngayon, di po ba? Kaya po nakapagsasalita ang mga solid BBM, lalo si Maharlika, dahil nakikita nila yung hindi ginagawa at gusto nilang mangyari sa ating bansa, lalo si Maharlika, talagang hindi niya nakita nung maupo ang Pangulong Marcos, hindi niya nakita kay Pangulong Marcos yung talagang gusto niyang mangyari sana sa ating bansa. Unang-una, talagang nagalit po yata siya di umano sa lahat ng inilagay sa department ng Pangulo Marcos sa mga gabinete, puro di umano, puro mga dating dilaw, yung iba mga bilyonaryo, milyonaryo, di po ba? Yung iba, di umano mga nag-donate ng malalaking fund nung campaign ang nasa pwesto ngayon sa ating gobyerno at napakaraming paratang ni Maharlika na hindi maganda sa mga Marcos bilang siya sinasabi maging presidente natin, di po ba? Lalo sa droga, issue ng droga, di po ba? Si Sasso naman po, ang talagang natuklasan niya yung napakahabang panahon na ginagatasan tayo ng mga senador at congressman, di po ba? Sa mga extraordinary nila. Di po ba? Yung ginawang batas ng Senado na hindi sila po pwedeng i-audit ng COA, di po ba? Yung budget nila, di po ba? Yung kanilang walang resibo, hindi sila pwedeng magbigay ng resibo, di po ba? Yung kanilang mga budget na hinahawakan sa ating gobyerno. Di ba si Sas ang nakapag-research po noon sa atin? Di po ba? Hindi na rin po sinagot yun. Natabunan na rin po yung issue na yun. Di po ba? Kaya malaking tinik sa kanila. Sa tingin ni Kamanong, malaking tinik talaga sa kanila si Maharlika sa si Sasot. Di ba? Sinama na po si Martin Andanar. Di ba? Dinadawit lang nila yung China dahil nandun nagtatrabaho ito si Martin Andanar. Di ba? Yan po ang nakikita ni Kamanong, mga katambay. Di ba? Dahil gusto nilang pabagsakin talaga ang mga Duterte. Di ba? Yun po ang nakikita ni Kamanong. Para mapabagsak mo ang mga Duterte, pabagsakin mo rin yung tumitira sa'yo. Di ba? Na ito naman mga tao na ito, may mga pruweba ito. Hindi nga nasagot nila yung mga inaakusa ni Maharlika sa kanisas, never nagsalita ang pamahalaan. Di ba? Hindi nila sinasagot. Di ba? Binabato nila yung issue. Ganun naman kagaling ang media kung paano nila i-twist yung mga anomalya na natutuklasan ni Sas sa ni Maharlika, ang panangga ng gobyerno, media. Di ba? Na ito-twist nila agad. Ganun katindi ang media po natin ngayon na protektahan ng ating Pangulo. Hindi katulad nung panahon ni Duterte, talagang ang lahat ng media, ang gusto pag upo pa lang mawala na sa pwesto di po ba? Ngayon hindi. Talagang tagapagtanggol, di po ba? Kaya nakita nyo naman po yung issue sa droga, nawala na. Di ba? Iba na issue ngayon, di ba? Issue ngayon, Mindanao na. Di ba? Para mahiwalay, di ba?
Kaya po sa tingin ni Kamanong, tinik na malaki. Kaya po kailangan pabagsakin. At si Maharlika, may kaso pa sa Amerika ngayon. Di umano, na kinasuhan na rin nila ng 2 million, I think $2 million ang talagang ang nilagay nilang pera na kaso. Biruin mo yun. $2 million, mga katambay. Ganong katindi sila. Talagang kayang-kaya nilang gawin lahat. At sila kasi ang nasa power. Di ba mga katambay? Power. Di ba? Kaya nakakalungkot lang. Napakahirap na maging ngayon, mahirap na maging makakita ka o maging malaya lalo sa pamamahayag ng mga Pilipino na sinasabing tayo'y nasa demokrasyang bansa. Di ba? Malaya tayong magsalita. Pero sa panahon ngayon, mukhang pagka ikaw may nakikitang hindi maganda, kalayaan mo magsalita, talagang malaking problema po ngayon. Biruin nyo, talagang gobyerno mismo ang talagang gagawa ng paraan para ikaw mapabagsak. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating bansa. Puro politika, ngayon naman kasama na mga vlogger. Kaya po mga kababayan, ito po ang nakikita ni Manong na bagong Pilipinas. Bawal na magsalita ang mga Pilipino, lalo kung against sa gobyerno. Di ba? Bagong Pilipinas. Yun lang po mga kabayan, ang komento ni Kamanong sa nakakalungkot na pati ang mga vlogger ngayon talagang nilalagyan ng malaking issue na puro naman walang proof, walang katotohanan pa, salita pa lang, di ba? Sasakyan ng media, di ba? Sasakyan ng media para maging makatotohanan, di ba? Kahit walang pruweba, di ba? Yan ang bagong Pilipinas, di ba mga katambay? Muli po, si Katambay Manong nagsasabi sa bagong Pilipinas, bawal ang tamad, bawal ang kurakot, di ba? Bawal ang palakasan sa gobyerno, at bawal ang mga adik, at bawal ang droga. Di ba? Sinama ko lang. Wala kasi sa bagong Pilipinas yun. Muli po, si Kamanong nag-iiwan na, Pilipinas, mahalin natin, kaya natin ito, ipaglaban natin, at tiis-tiis lang, may pag-asa pa tayo mga kabayan.